Matapos namang ideklarang sufficient informed, tila malabo pa rin na magtagumpay ang isa sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y dahil sa naniniwala ang ilang mababatas na hindi sufficient in substance ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo dahil nakamatay lamang ito sa hearsay. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, kabilang sa paratang na ito ay ang pagtanggap din umano ng Pangulong Marcos ng kickback. Gate ni Abante, walang naipakitang authentic na ebidensya na tumanggap ng kickback ang Pangulo. Paliwanag nito, hindi sapat na batayan para sa impeachment ang mga isyung gaya ng paggamit ng unprogrammed funds dahil ito ay nasa diskresyon ng Pangulo. Binigyan din niya na ang impeachment ay isang legal na proseso na dapat suportado ng matibay at kapanipaniwalang ebidensya. Sinigundahan naman ito ni MP Party List Representative Leila de Lima na wala ring sapat na ebidensya at base lamang sa konklusyon ang mga aligasyong gumagamit umano ng illegal drugs ang Pangulo. Ngayong araw, itinakda ng House Committee on Justice na desisyonan ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Nilinaw ni House Committee on Justice Chair Gerby Luistro, tuloy ang impeachment hearing laban sa Pangulong Bongbong Marcos kahit madeklarang insufficient in substance ang isa sa dalawang impeachment complaint. Ayon kay Luistro, mag-i-issue pa rin ng notice ang komite para hingin ang tugon ng respondent basta't makalusot ang kahit isang reklamo. Yan man sakali man anyang insufficient in substance ang dalawa, agad na ring ite-terminate ang mga ito. Two separate votings. First, voting on the sufficiency of De Jesus complaint, and second, voting on the sufficiency of the Masa et al. Complaint. To the question, if one complaint is declared insufficient in substance and the other complaint is declared sufficient in substance, we will be proceeding to the issuance of notice to require an answer from the respondent. Meaning, tuloy ang impeachment proceeding. Kaugnay nito, humingi ng panahon ng mga miyembro ng komite para pag-aralan ang impeachment complaint matapos na bigong mapagpasyahan kung sufficient in substance nga ba ang naturang mga reklamo.